Angad. Minsa'y natuwa ang may likha, 7,000 pulo ang ginawa. Mga hiyas na inilatag sa malasot lang dagat. At ang bayan niyang pinili, nasa dulo ng bahaghari. Kaya't 1,000 kulay nangaakit kumakaway. Piliin mo rin ang Pilipinas, kapulo ang kwintas ng perlas. Piliin mo, yakapin mo, kayamanan niyang likas. Piliin mo ang Pilipinas. Kasayahang di mapatid, ramdam sa bawat awit. Sama silisig lang inda, mga puso'y lumilipad. Piliin mo rin ang Pilipinas, kapulo ang kwintas ng perlas. Piliin mo, yakapin mo. Pasalubungan po natin ang masigabong palakpakan ng pagdating ng kinatawan ng ikatlong distrito ng lungsod ng Maynila, Congressman John Marvin Yulcel Nieto. At ang ngiti ng may kapal, taglay ng bawat nilalang. May lambing na dumuduyan sa buong pakiramdam. Inaaniyahan po natin ang mga department heads, councilors, congressman na magtungo na po sa mga silyang nakalaan sa gitna. Ang mga silya po sa gitna ay para sa inyo. Maraming salamat po. Piliin mo, kayamanan niyang likas. Piliin mo ang Pilipinas. Dito ay tinadhana, araw, buwan at mga tala. Ganap na magniningning, kailan may di magdidilim. Yeah, if you know what I'm talking about. Suitcase in the house, but the party's out. First choice, first love, if you ask the crowd. Come on, shout it out. Everybody's gonna dance to this. I see the whole world party in the Philippines. Philippines, now with Angelique. Info bueno on the TV screen. This is like a samba, from here to Manila, we'll be hitting the drums, yeah. So shake it up and dance it like no more drama. And check, we're gonna choose Philippines, no one other. The world keeps talking, but we ain't walking. We keep on dancing, that's how we rock it. 7,107 islands of beauty, pieces of heaven. Piliin mo rin ang Pilipinas. 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 Kapulo ang kwintas ng perlas. Piliin mo, yakapin mo, kayamanan niyang likas. Piliin mo ang Pilipinas. Kapulo ang kwintas ng perlas. Piliin mo, yakapin mo, kayamanan niyang likas. Piliin mo ang Pilipinas. Piliin mo ang Pilipinas. Piliin mo ang Pilipinas. Halina't bisitahin natin ang Manila. Damang kapanatagan at pagmamahala. Ito ay bahagi ng aming
tanging yaman sa lugar na sagana sa kultura at kasaysayan. Tuloy po kayo magalak sa aming hinanda sa pagdating sa lubungin ng ganda ng Manila. Manila, pagmasdan ang lungsod, may malasakit at patungo sa pagpunla. O Manila, ningning at sentro ng Pilipinas, sigaw sa mundo, taglay nitong kagandahan. Welcome po kayo sa Manila. Here we go. Unite together, bringing hope to a country we call. Magandang araw po muli sa ating lahat, sa ating pong mga kaibigan mula sa media, sa ating pong mga vloggers. Kung maaari lamang po, dito po tayo magtungo sa gitna sa ating media box na nakalaan para po sa inyo. Salamat po muli. Sa ilang sandali lamang po ay magsisimula na po ang ating programa sa hapong ito. Kung maaari lamang po, magtungo na po tayo sa ating mga silya. Maraming salamat po. Sa pagdating sa lubungin ang ganda ng Manila. Oh Manila, May malasakit at patungo sa pagpunlan. oh Manila, tingin at sentro ng Pilipinas, sigaw sa mundo, taglay nitong kagandahan. May malasakit at patungo sa pagpunlan. Manila, tingin at sentro ng Pilipinas, sigaw sa mundo, taglay nitong kagandahan. Welcome po kayo sa Manila. Welcome to Manila. Halina't bisitahin natin ang Manila, damang kapanatagan at pagmamahalan. Ito ay bahagi ng aming tanging yaman sa lugar na sagana sa kultura at kasaysayan. Tuloy po kayo magalak sa aming hinanda sa pagdating sa lubungin ng ganda ng Manila. Manila, pagmasdan ang lungsod, may malasakit at patungo sa pagpunla. O Manila, ningning at sentro ng Pilipinas, sigaw sa mundo, taglay nitong kagandahan. Welcome po kayo sa Capital of the Manila. Philippines. Here we go. Unite together, bringing hope to a country we call it Manila. Matayog ang pangarap, ako at ikaw, parang magagarang gusalin na natatanaw. Bawat misyon at mithiin, bahagi ng kasaysayan ng bagyo sa Pilipinas. Batang Maynila, salubungin po natin ng masigabong palakpakan ang pagdating ng ama ng lungsod ng Maynila, Yorme Isko Moreno Dumagoso. Kasama po ang kariyang butihing may bahay, si Ginang Daini Ditan Dumagoso. Palakpakan po natin sila. Muli po sa ating po mga vloggers and photographers, kung maaari lamang po, magtungo po tayo sa media box na nakalaan para sa inyo. Maraming salamat po. May malasakit at patungo sa pagpunlan. Muli po, pinakikiusapan po natin ang ating po mga vloggers, ang ating po mga photographers and videographers na kung maaari lamang po ay magtungo po tayo sa media box na nakalaan para sa inyo. Maraming salamat po. Muli, isang magandang hapon po sa ating lahat. Bigyan niyo naman po ang inyong mga sarili ng isang masigabong palakpakan. Mula po sa pamahalaan ng Lungsod ng Maynila, kami po ay nagpapasalamat sa inyong pagdating upang samahan kami para sa pagpapasinaya ng bagong ospital ng Maynila. Pasimulan po natin ang ating programa sa hapong ito ng isang panalangin na susundan ng pambansang awit at awit ng Maynila. Magsitayo po ang bawat isa. Ang ating pong panalangin ay pangungunahan ng kinatawan ng 3 distrito ng Lungsod ng Maynila, Congressman Yul Servo Nieto.
Ilagay po natin ang ating presensya sa ngalan ng ating Panginoon. Panginoon, pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa panibagong buhay at pag-asa na ipinagkaloob mo sa amin ngayong araw. Patawanin mo po nawa kami sa aming mga pagkukulang. Naway, pagkalooban mo po kami ng lakas, kapayapaan at kasaganaan, higit lalo ang aming alkalde at vice-alkalde, nang sa gayon ay patuloy nilang maisagawa ang kanilang layuning makapaglingkod at makapagbigay pag-asa para sa aming komunidad dito sa Maynila. Ang lahat ng ito ay itinataas namin sa matamis na pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Magsiupo na po ang bawat isa. Muli, isang magandang hapon po sa ating lahat. Ako po si Camille Escanio, ang inyong tagapagpakilala at mula po sa pamahalaan ng Lungsod ng Maynila, kami po ay nagagalak na makita kayong lahat para po sa pagpapasinaya ng bagong ospital ng Maynila. Palakpakan nyo naman po. Alam nyo ho, mga kasama, makikita nyo po sa bilis po ng kanilang kilos. Abay talaga naman, eto na po. Atin na pong bubuksan ang bagong ospital ng Maynila. Tiyak po na marami po tayong kababayan, hindi lamang po dito sa Maynila, kundi sa ating pong karatig na lugar, marami po tayong matutulungang kababayan. Ngayon po, sa hapong ito, hindi na po natin patatagalin pa, nais po nating marinig ang mensahe ng direktor ng bagong ospital ng Maynila. Bigyan po natin ng isang masigabong palakpakan, si Dr. Carl Oliver B. Laque. Good afternoon, Mayor Francisco Dumagoso and his wife, Ma'am. Mayor-elect Hani Lacuna Pangan, Vice Mayor-elect Yul Servo, Barangay Chairman, our hospital staff,
guests, welcome to the inauguration of Bagong Hospital ng Maynila. It has been approximately 1 year and a half that we now see and inaugurate the hospital promised to us by our politician. Maraming salamat po, Mayor. Buti na lang po at ang namumuno sa ating bayan, Mayor and Vice Mayor, ay leaders. For they have the vision and audacity to act on it, and inspires and motivate us to join them in this undertaking. Kaya ngayon, we have something that we can be proud of. Higit sa lahat, bagay na makikinabang ng malaki serbisyong ating nakakarami para sa serbisyong medikal. Let me end here and let us all welcome our leader, patron, Mayor-elect Mayor Hani Lacuna. Again, maraming salamat po. Maraming salamat muli. Dr. Carl Oliver Bilaki, ang direktor po ng Bagong Ospital ng Maynila. Alam niyo po, nakaka-proud maging isang Manileño. Tama ho ba? Dahil, totoo po, no, nagdaan po tayo sa pandemya, sa iba't ibang pagsubok. Pero po, hindi po nawala ng pag-asa ang ating mga pinuno. Bagkus sila po ay mas nagpursigi. Maalala po ninyo, nagtayo po tayo ng COVID-19 hospital. At ngayon naman po, ang Bagong Ospital ng Maynila. Palakpakan naman po natin sila. At sa mga taong bumuo po ng napakaganda, world-class, ika nga, na ospital na ito. Ngayon naman po mga kasama upang ang magbigay po sa atin ng mensahe, nais ko pong tawagin sa entablado si Assistant Regional Director ng DOH. Palakpakan po natin, Dr. Aleli Sadiacan. Mayor Francisco Dumogoso, Vice Mayor Hani Lacuna Pangan, ang kauna-unahang mayora ng lungsod, mabuhay po ang kababaihan, Vice Mayor, Congressman John Marvin Yul Servonieto, City Health Officer Dr. Arnold Pangan, Dr. Carl Oliver Laki, Dr. Willie Ong, kinatawan ng Manila City Hall, City Health Office, Ospital ng Maynila, kinatawan ng ating mga barangay, mga Manileños, mga kaibigan ng lungsod, isang mapagpalang hapon po sa inyong lahat. Apologies po to the wife po of our mayor, ma'am. Good afternoon po. Pleasure to see you here po. Isang mapagpalang hapon po sa inyong lahat at maligayang 451st founding anniversary ng lungsod ng Maynila. Sa ngalan po ng ating kalihim ng kalusugan, si Secretary Francisco T. Duque, ang ating Regional Director, si R.D. Gloria Balboa at 10 ng ating kasamahan sa Metro Manila Center for Health Development, maraming salamat po sa pag-anyaya na maging bahagi ng inauguration ng Bagong Ospital ng Maynila. Bago po ang lahat, sa ngalan ng aming ahensya, hayaan niyo po akong muling kilalanin ang malaking ambag ng lungsod sa ating pong laban kontra sa COVID-19. Ang lungsod po sa liderato ng ating Mayor Isko Moreno ay isa sa mga LGUs. Actually, I wanted to use the word aggressive, sir, pero talagang bold leadership of our mayor. Isa po ang Maynila sa nag-invest sa kanilang cold chain equipment, kasama po dito ang mga ultra-low freezers. Ito ay nagawa po ng lungsod, wala pa man ng ating mga bakuna. Nanguna rin po ang lungsod sa pagtatag ng napakagandang field hospital sa tapat ng Quirino Grandstand na naging receiving facility ng ating mga OFWs. Malaking bagay po sa ating mga OFWs na maramdaman nila ang ating pagpapahalaga sa kanila sa pamamagitan ng pagdala natin sa kanila sa isang napakaganda, maayos na pasilidad. Nanguna rin po ang lungsod sa paggamit ng drive-thru vaccination sites. Una po ang Maynila dyan. Talagang pumatok po ito sa ating mga target populations. Lahat po ng mga innovations na ito na ginawa ng Maynila ay tumulong
para sa lungsod na matamo ang ating target vaccination coverage. Pero ito po siguro, sana hindi lingid sa inyong kaalaman, ang Maynila po ay isa sa pinaka-generous. Hindi siya tumitingin kung taga Maynila ka ba o hindi. Basta nangangailangan ka ng serbisyo, lalo na noong panahon ng pandemya, nagbibigay po ng serbisyo ang Maynila. Kami po sa Department of Health, nagpapasalamat po kami sa ganong stance at position ng inyong mayor dahil it sends out the message na tulong-tulong po tayo, walang naiiwan. Sorry po, nag-lock yung aking kodigo. Ang bagong ospital ng Maynila po na ating i-inaugurate ngayong araw ay nabiyayaan ng 4 million pesos. Maliit lang naman. Galing po sa Health Facility Enhancement Program ng bansa. Hindi ng DOH, ng bansa. Ang HFEP ay programa ng bansa. Nakita po ng lungsod at ng DOH ang pangangailangan na itayo ang ospital na ito upang makadagdag sa patuloy na pagbigay ng serbisyo na kalidad at abot kaya ng ating mamamayan. Gusto ko lang pong i-inform ang lahat na para po sa 2022, meron po tayong 41.5 million na ilalaan po sa lungsod galing po uli sa HFEP para sa infrastruktura at equipment. Sigurado po ang buong DOH na ang mga investments na ito ay malayo ang mararating sa pagbigay serbisyo sa ating mamamayan. Huli po, gusto lang po namin iparating sa lungsod na kami po sa DOH ay patuloy na susuporta sa mga adhikain ng inyong lungsod na mas pabutihin pa ang lagay ng mga tiga Maynila at patuloy na ligtas ang mamamayan nito laban sa COVID. At Mayor Isko, sa ngalan po ng buong sambayan ng Pilipino, salamat po sa tapat na serbisyo. Sir, honored to be in the same generation as you. Thank you po, yun lang po, at maraming po salamat. Maraming salamat po, Dr. Aleli Sadiacan, Assistant Regional Director ng DOH. Alam niyo ho mga kasama, hindi lamang po tayo makakaakap ng mas maraming pasyente bagkus ang bagong ospital ng Maynila, tayo po ay nagkapagbigay pa ng mas maraming trabaho sa ating po mga medical workers. Palakpakan naman po natin ito. Mahigit kumulang na 819 employees po ang ating tatanggapin at tinanggap sa bagong ospital ng Maynila. At nais ko pong ibahagi sa inyo ang mga equipments na matatagpuan niyo po sa loob. Meron po tayong MRI, CT scan, digital fluoroscopy, digital x-ray, ultrasound, laparoscopy tower, endoscopy tower, bronchoscopy tower, cath lab, portable x-ray, digital mammogram, anesthesia machine, operating room table, incubators, hospital bed, it's electric, C-arm, infant warmer at phototherapy machine. Talaga naman po, world-class po ang bagong ospital ng Maynila. At yan po ay dahil sa sipag, malasakit at pangarap po ng ating pong minamahal na alkalde at vice-alkalde. Sa pagkakataong ito mga kasama, upang sa atin po ay magbigay ng kaniyang mensahe at ibigay sa atin ang ating pangunahing tagapagsasalita, nais ko pong ibigay sa inyo ang pangalawang punong lungsod ng Maynila. Bigyan po natin ng isang masigabong palakpakan, si Vice Mayor Maria Sheila Hani Lacuna Pangan. Upo ho kayo. Isang maligayang araw ng Maynila po sa ating lahat. Alam niyo po, sa araw na ito, napakasaya ko po. Siguro po, batid ninyo na 4 na taon ng aking buhay sa serbisyo publiko, inilaan ko dito sa ospital ng Maynila. Dito po ako nagpakadalubhasa sa akin pong napiling specialization sa Department of Dermatology. Hindi ko na po sasabihin kung anong taon po yun dahil mabubuko nyo po kung ilang taon na po ako.
Nung mga panahon pong iyon, talagang pinagtsatsagaan po namin kung ano lang po ang meron kami. Isang lumang x-ray, isang lumang ultrasound kung gumagana. Hirap na hirap po kaming humingi ng iba pang mga kagamitan. Naalala ko po, kailangan po kasi namin sa aming training, talagang hirap na hirap po kami manghingi sa City Hall ng isang 5-header microscope. Kailangan po kasi namin yun sa dermatology. At nung nakuha po namin yun, nakipag-agawan pa po sa amin ang Department of Pathology. Ganon po kahirap. Pero, bagamat kapos kami sa mga kagamitan, maipagyayabang ko naman po, isa po sa mga pinakamagagaling na doktor ang nasa ospital ng Maynila. Bakit po ganon? Dahil service-oriented po kaming lahat. Hindi po kami umaasa sa mga instrumento dahil wala naman po kami noon. Lagi pong sinasabi ng amin pong mga boss namin noon, use your medical eye. Doon po kami umaasa noon. Kaya po siguro may pagmamalaki natin na bagamat kapos po ng kagamitan, yung dating ospital ng Maynila, lahat po ng mga doktor na nagsipagtapos sa aming institusyon, pawang pong magagaling. Pero ngayong hapon pong ito, sa atin pong pagpapasinaya at formal na pagbubukas nitong bagong ospital ng Maynila, ay buong karangalan ko pong gustong ipakilala sa inyo ang taong kasama ko pong nangarap at tumupad sa aming naising na makapagpatayo ng isang state-of-the-art at dekalidad na pasilidad para sa isang pampublikong pag-amutan para sa mga kapwa naming batang Maynila. Tunay na kapuri-puri at kahanga-hanga ang napakasipag, napaka-dynamicong leader ng ating panahon. Mga kaibigan, ang atin pong minamahal at ginagalang na alkalde, Mayor Francisco Isko Moreno Domagoso. Maupo kayo. Maraming salamat sa ating minamahal na incoming mayor. The first woman mayor after 451 years. And today, we are celebrating Araw ng Maynila. Maligayang Araw ng Maynila sa inyong lahat. Sa ating pong bagong halal din na Vice Mayor Yul Serbo, at ang ating partner, nakatulong din namin, nagkukonsulta sa amin, no? Dr. Willie Ong. To the DOH family, maraming salamat sa inyo. At kayo ay naging kaagapay namin na unahing mailigtas ang tao sa loob ng pandemyang ito, as many as possible. Maraming salamat, DOH. Thank you. To Dr. Lucky, ang ating director, you're so lucky today. At sa ating city engineer, Engineer Andres, Architect Balmoris, Engineer Randy Sadak, at ang ex-boyfriend ni Hani Lacuna. Yan po ang ex-boyfriend niya kasi asawa niya na. Ang pinuno ng Manila Health Department, Doc Fox Pangan,
At sa mga doktor at nurses and medical frontliners, some of them paid the ultimate price in serving our people during the time, the height of uncertainty brought to us by this dreadful disease called coronavirus. Maraming salamat sa serbisyo ninyo. Congressman Roland Valeriano, Congressman Ernix Junicio, Congressman Erwin Cheng, mga konsehal ng Maynila, magsitayo kayo. Kundi dahil sa inyo, wala tayong programa ngayon. Yan po, mga konsehal natin. Mga bisita, mga direktor ng iba't ibang ospital. At siyempre, meron lang akong pakisuyo. Pwede ba tayong tumayo lahat? At sabay-sabay natin palakpakan ang mga construction worker na kahit na may pandemya, hindi tumigil. Maabot lang natin ang pangarap natin magkaroon ng maayos na ospital. Maupo na po kayo. At sa ating mga minamahal na partner ng paglilingkod sa bayan, lalo na nung pandemya, kayo ang kaagapay namin na mapadala ang mga food boxes ng walang magutom sa Maynila, ang ating mga barangay chairman at barangay officials. At sa mga hindi ko po nabati pa, binabati ko po kayo. Madami po. But today, I'm really happy at salamat sa Diyos. Welcome to Manila Zoo. Ay, hindi pala. Nasa likod nyo lang ang Manila Zoo. Ang makabagong Manila Zoo. Andyan po, sa tapat. At hinihintay na po kayo ng mga animal at mga hayop. Ay, napakaganda po. Ay, lalo na yung may mga edad na, di ba, mahilig kayo makapamasyal. Eh, dito lang ho, mauubos na lahat ang mga sugar ninyo sa katawan. Dahil napakaganda pong ikutan ang Manila Zoo, Arroceros Park, and so on and so forth. So you can go in a matter of few days. May yadba nga lang, tapos na yung TY. Kasi natutuwa ako na achieve namin ni Vice Mayor Hani Lacuna at ng mga kusihal na aking pinakiusapan na nung binuksan namin yung Manila Zoo, ang sabi ko, ibigay muna natin ng libre para magkaroon tayo ng what we call word of mouth marketing. And I think we have achieved it enough, and it's high time na pakinabangan ng mga taga-lungsod ng Maynila naman ang income. And I'm going to share it to you para magka-idea kayo. Kasi nung nakaraang eleksyon, maraming mema. May masabi lang. Kaya pati yung mga senior citizen ko, kawawa naman pati yung kanilang allowance na delay. Dahil sa mga bulok na politiko na hindi naman nakita nung pandemya. Ni Silip, ni Hanyo. But then again, thanks to you. Thanks to you because nakinig kayo sa akin na ang karapat-dapat na maging mayor ng Maynila ay si Hani Lacuna. At para magka-idea kayo on what we called creative financial engineering. As you all know, I assumed the office with a bankrupt government. But you never heard a single word from me. Wala kayong narinig na reklamo o pagtuturo kung kani-kanino man. What we did upon assumption of office, we found ways, or we continue to find ways to deliver what we have promised and what we wanted to do, our dreams and aspiration, Hani and I and the group. Ni minsan, hindi kayo nakarinig sa akin ng reklamo.
At kayo, at lahat halos kayo rito ay mga ama at ina ng inyong tahanan. At kapag may aberya sa loob ng inyong bahay, may mga hamon sa loob ng inyong bahay, lalo na kayo, mga barangay chairman, gagawa tayo ng paraan, mairaos lamang natin ang ating pamilya. Tama, mali? And we don't complain. We don't ask anybody to do our job, to do our part. We do our part. And that's why, through some creative financial engineering, which, fortunately, I'm happy to share it to you, that we are the only city on the very first week upon declaration of the Supreme Court about Mandana's ruling have certified of windfall or incoming income. May paparating nakita noong first quarter of 2020. And with that, nung ma-certify tayo ng DBM, in fact, just so you know, argabyado pa tayo sa certification because the basis of that day, or that week, is the 2015 population. Kasi hindi pa tapos yung 2020 population census. But just the same, with the certification from DBM, we immediately went to government banks. And I told them, gusto nyo to? At hindi naman ako nagkamali, maraming salamat. Land Bank of the Philippines, maraming salamat. Development Bank of the Philippines. Tanong, ang DBP ba ay pag-aari ng gobyerno? Ang sagot, opo. Ang Land Bank ba ay pag-aari ng gobyerno? Ang sagot, opo. Isang katawan, dalawang bulsa, naglipatan lang ng pera. At dahil doon, sa mga simple tweak or simple concept, here we are today, enjoying development that will benefit directly our people, especially kayo, mga chairman. O, ilan na sa inyo nakalabit penge? Ilan na sa inyo napupuntahan araw-araw? Chairman, kailangan ko ng pang-x-ray. Chairman, kailangan ko magpa-diagnose. Chairman, kailangan ko ng CT scan. Chairman, kailangan ko magpa-ultrasound. Lahat kayo, sugatan. But those days are gone now. Because through some imagination, and if I may repeat it, creative financial engineering, nakuha natin ng advance ang pera na siyang pinalalabas ng mga tolongges na politiko sa Maynila na baon daw tayo sa utang. Now you tell me, whether you call it utang or we call it advance, nasaan ang pera? Ito, nasa harapan ninyo. Tanong, nagtaas ba tayo ng buwis? Nagbaba pa tayo? Nag-amnestiya pa tayo? So my point is, sometimes, lalo na kayo, mga halal ng bayan, nais kong maunawaan ninyo kung paano pinatatakbo ang pananalapi sa gobyerno. At ang importante sa lahat, huwag mawalay sa puso ninyo ang paglilingkod, no matter what. Nanay ko nga, sinasanla yung plancha kay Tambunting nung araw. Nanay ko nga, sinasanla yung airpot nung araw. May makain lang kami, mairaos lang kami. But today we celebrate. We celebrate simply because nakaraos tayo sa pandemyang ito.
Kaya sa inyo, mga barangay official, patuloy ninyong tulungan ang ating paparating na pamunuan. Dahil hindi kakayanin ni Hani Lacuna na mga congressman o konsyal lamang ang paggogobyerno. Malaking partisipasyon ng barangayan upang makamit natin at patuloy natin makamit ang kaaliwasan, kapanatagan ng pamumuhay sa lungsod ng Maynila. I want you to be proud again of being Batang Maynila. Kaya po, mga kababayan, come 3 years from now, in a good weather, we will earn a few billions because of that space. 5 years from now, we will gain back what we have spent, every single cent, in that space. After that, chiching-chiching na, para ng cash register ang Manila Zoo, na siyang magbibigay ng kagaangan sa inyo. Bakit? Dahil nung nangangailangan tayo ng pera, hindi namin inisip na pabigatin pa ang buhay ninyo at ang pinakamadaling gawin ng politiko ay magtaas ng buwis dahil yun ang madali na solusyon. Ngunit yun ay pabigat sa tao. Pero darating ang mga taon, hindi kailangan magbuwis o magdagdag ng buwis sa lungsod ng Maynila sapagkat ang mga naitatag na mga gusali, pagawaing bayan ay mga bagay na tumutugon sa suliranin ng ating mamamayan at the same time, income-generating facility. In fact, mga taga 5th District, sa Lunes, mga taga 5th District, malamang dadayuin na naman kayo ng District 1, 2, 3, 4 at 6 dahil bubuksan na natin ang bagong renovated na San Andres Sports Complex. Then you will see how we build things. And today, you're going to witness again on how we build it in Manila. We always wanted the best for you because you deserve better things from your government. Today, we are going to inaugurate so that the administration will transfer here in the new building so that in the coming months, naturally, all our patients and doctors will transfer in the new building. At huwag kayong mag-alala. As we have promised, Hani and I, kung paano maging masinop, mainam at epesyente ang pamahalang lungsod nyo. Yung lumang building will be the center of education with regard to the health sector. Yan po ay magiging pamantasan lungsod ng Maynila College of Medicine. Para yung ating mga estudyanteng hindi natin mayakap sapagkat napakaliit ng pamantasan lungsod ng Maynila in terms of space. Now, we can produce more doctors, more nurses, PT, dentists, derma, and so on and so forth, all allied health courses. At ang maganda noon, yung mag-aaral, isang kempot lang niya, nandito na siya sa ospital ng Maynila. So sa inyo, mga kababayan, someday, I hope not, but it is inevitable, magagamit nyo to. In fact, pag-uwi ninyo mamaya sa inyong mga pamilya, pag-uwi ninyo mamaya sa inyong mga barabarangay, darating ang araw, pakiusap ko sa inyo, lalo na yung mga naipon yung konti,
itinatabi ninyo pag merong aberya. At madalas magamit natin yon kapag tayo nagkakaroon ng sakit, lalo't emergency. Tama, mali? Bumalik kayo sa pamilya ninyo, sabihin ninyo, anak, wag mo na akong dadalhin sa St. Luke's. Anak, wag mo na akong dadalhin sa Makati Med. Anak, wag mo akong dadalhin sa pribadong ospital. Dalhin mo ko sa bagong ospital ng Maynila. Because what you're going to receive in terms of services and diagnostic facilities, if we are not at par with St. Luke's or Makati Med, we will try to achieve through the leadership of Mayor Hani Lacuna, above from them. So lahat ng mga mamahaling gamit, mga pasilidad, saan ka nakakita? Dito ka na ospital, namimili ka pa ng view. Manila Subview o Manila Bay View. Can you imagine a public hospital in a ward? A typical public hospital, pila-pila kayo sa mahabang ward. Dala ninyo mga pamaypay ninyo. Dito, ang ward, 1 kwarto, 2 aircon, 2 banyo. At 6 lang kayo sa electronic hospital bed. Hindi nyo na kailangan magpawis steering. Pipindot ka lang sa gedli. Pwede mong itaas ang paa mo o ang ulo mo. If you have, alam niyo, sa totoo lang, without any exaggeration, gusto niyo ng nurse? Hindi na kayo mapapaos. Pipindot lang kayo. May nurse na. Gusto niyong oxygen? Embedded, pipe-in oxygen. Ang oxygen nyo dito, 1-2. 1-2 sawa. Wala nang mamamatay na kuko ng nurse dahil sa oxygen tank. Now, mga kababayan, kundi lang tayo inabot ng pandemya. To be honest with you, and the City Council knows this, baka by this time, meron tayong medevac. Kaya po, sa rooftop, makikita ninyo, ito ang public hospital na makikita nyo na may helipad. Because that is the future. Especially if we can save or achieve what they called in science, the golden or yung importanteng minuto ng buhay ng tao. Maligtas lamang. Ngayon, kung kayo may mga kaanak, yun sana ang pangarap natin. Ayan pala. Oh. Halimbawa lang, marami naman sa atin dito, dayo na lang. Pero may mga kamag-anak pa tayo sa Bicol, as far as Bicol, as far as Masbate, in Luzon, as far as Ilocos. Someday, somehow, kung magkaroon tayo medevac, hindi na kailangan bumiyahin ng 8 oras. 1 oras lang sa helicopter, nandito na sa bagong ospital ng Maynila. So, you have to use your imagination. Really. Huwag niyong kulungin ang sarili niyo sa pwede na. Hindi. Your mema lang o may magawa lang. Hindi. Dapat the best. So you have now a 10-story, fully air-conditioned public hospital. Masaya ako para sa mga doktor, mga nurses. Pagpaparada sila, hindi na sila mababasa ng ulan, may sarili na silang parking. Masaya ako para sa mga pasyente na darating dito. Naka-kotse, naka-sidecar, naka-jeep, naka-tricycle. Pagpasok mo sa lobby, may sakit ka, pumapasok ka pa lang, gumagaling ka na.
And sa totoo lang, mga chairman, sa itaas, may kwarto para sa inyo. Hindi ko alam kung nakita nyo yung sa vlog, yung ginagawa ng mga vlogger. Have you seen that a suite can be made available to you, to our teachers and employees of the city government? Yan, meron kayo. Napakaganda. Ang view ninyo, Manila Bay. Tapos may sikat ng araw. Nakikita mo sa Manila Bay. Habang nandoon ka sa taas, kunin mo. Hindi, totoo. Mahal na mahal ko kayo. Totoo. You have no idea how I love you, the people of Manila. Kaya pag gumagawa tayo, ayokong gawa-gawa lang. Gusto ko, kung ano natikman ng anak ko sa pribadong eskwelahan, gusto ko matikman din ng mga anak ninyo sa pampublikong paaralan. Kung ano natikman ko sa private hospital, gusto ko matikman nyo rin ng ating mga kababayan. In fact, hindi sila mananalo sa atin kung epesyente lang ang gobyerno. Bakit? Mas maraming pera ang gobyerno. Sa totoo lang, kung gagamitin lang ito ng tama, mas maganda ang kayang gawin ng gobyerno. And today, you'll see it. Sagat Andres Bonifacio, pansinin ninyo, mga taga-Tondo, pansinin ninyo ang haba ng pila. Bakit? Bakit pinipilahan ng GAT? Nung araw, tawag natin GAT. Bakit? Kasi nag-improve na lahat ang ating public hospital. In fact, ang pinipilahan doon, alam nyo kung ano? CT scan machine. Kasi yung CT scan machine doon ay katulad ng CT scan machine sa St. Luke's. And it costs money to people. Ang laking gastos. Ngayon, si chairman, kung na-stroke lang to, malamang magaling na to ngayon eh. Sa totoo lang. Kasi even AI, even robots, even technology, we will buy. We will buy. Kaya nga nakita nyo, ayan, DOH can attest to it. Modesty aside. Name it. Si Doc Willie, name it. Pag sinabi ng World Health Organization na yung gamot na ito makakatulong sa COVID patient para mabuhay, meron ng Maynila kagad. It started with remdesivir, then baricitinib, then tocilizumab, then molnupiravir. O ngayon, may bago pa tayo, Bexabid. You have a COVID hospital. Muntik pang tanggalin kasi magpapa-concert daw. Can you imagine? But we argue. We objected, and I wanted to put it on record. I will continue to object. Why? Meron pang pandemya. Meron pang pandemya. Oh, hindi ako nagkamali. Alam nyo, may bago na akong karir. Lahat ng hinulaan ko nangyari. Sabi ko sa iyo, tataas ang gas, ayaw nyo makinig sa akin. Sabi ko, andyan pa ang COVID. We see data. We see projection. We assess diligently. And I said, we are not still off the hook. Abay, akalain mo. O ngayon, noong nakaraang linggo, 5 lang ang laman ng COVID hospital. Alam nyo ilan na ngayon? Noong isang araw, 118. See? Ito maganda. Tama yung sinabi ni Doktora.
Hindi namin pinagdamot. 81 na nandoon, OFW. Ilan ang taga Maynila? 5. So, ibig sabihin, mga kababayan, kayang gawin ng gobyerno ng maayos ang trabaho niya. Magagamit panandalian, pansamantalahan, o panghabang buhay na kapakinabangan ng tao. Now, I'm really proud to our 800 plus employees of Ospital ng Maynila. I'm happy for them. Hindi na sila papawisan. Magiging maliwalas ang kanilang workplace. Maging mas episyente. Magaling na yung doktor. May gamot pa at may diagnostic equipment. Sigurado, hindi man namin kayo magarantihan ng buhay, but at least, pag kayo pumasok dito, mapapataas namin ang probabilidad na kayo ay gumaling o maging ligtas sa buhay. Yan ang alay namin sa inyo, mga batang Maynila. At pag-uwi ninyo, sabihin ninyo, ang bagong ospital ng Maynila, we are hiring. We continue and we will continue to hire doctors, nurses, midwife. Dito po, pag nakita nyo mamaya, sa second floor ba yung Nico? Second floor, no? Third floor. Pag nakita nyo mamaya, para talaga kayo yung anak ninyo, yung jowa mo, ng anak, gusto makita yung baby mo, ako, you should see later on. You should go around. Today is your day. Mag-ikot kayo. Hanggang doon sa tamang-tama sa taas mamaya. Masarap magpa-picture sa Manila Bay. Kitang-kita. You go around. What we have. Ito po, major equipment lamang. Phototherapy machine. At, naku mga kusihal, wala na magsusulisit ng incubator. Di ba naalala mo nung kusihal tayo? Nagsusulisit sa atin yung pasyente kasi kailangan mag-rent ng incubator. Yung sanggol o yung bagong panganak na sanggol. Infant warmer. Ito pala tawag doon nung nakita ko nung isang araw. C-arm. Electronic or electric hospital bed. OR tables, anesthesia machine, digital mammogram, portable x-ray, cath lab, bronchoscopy. Okay ba yun, doktora? Tama ba yun, doktora? Doktora Irma. Endoscopy, laparoscopy, ultrasound, 4D, 4D ultrasound. Digital x-ray, digital fluoroscopy. Pasensya nyo na ako, puro medical terms to. 256 slice CT scan machine. I know, hindi nyo alam. Pag kayo mag-alala, hindi ko rin alam ang pagitan ng 50 o 120 or something. Pero I'm pretty sure, ito na siguro yung pinakamaganda, 256 slice. O baka meron pang 512. But, sana hindi nyo kailanganin. Meron po tayong MRI machine sa bagong ospital ng Maynila. On top of that, as we speak, sa mga taga-Baseco, ongoing po ang ginagawang ospital para sa mga taga-Baseco. Sa sarili nilang komunidad, may sarili na silang bagong ospital.
come September and October, matatapos na rin ang ospital doon. So, mga kababayan, mga barangay official, maraming salamat sa inyo. Maraming salamat sa inyo sapagkat noong 2019, sa dami ng pinangako ko, muntik na akong hindi paniwalaan ng tao. Kung maririnig ninyo ako sa kampanya, ang dami kong tinuturo. Ambulansya, pabahay, eskwelahan, ospital. Sabi sa akin, kaya mo bang gawin yan? Sabi ko, gagawin ko po yan 10 taon. Sabi ko, doon sa isang matanda. Ha? Opo, kailangan po ang gobyerno pinaplano ng mahaba. Kailangan may direksyon. Eh, salamat naman. Kahit na mataas ang pangarap ko para sa inyo, at muntik nang hindi ka paniwala sa sobrang taas ng pangarap, binigyan ninyo akong pagkakataon na kayo ay pamahalaan, pamunuan, o maging ama ng lungsod. And at least, ito ako sa harapan ninyo ngayon. Saman tayo magpangita, Iskinita Boulevard Highway. At least, kami ni Hani Lacuna at ang aming mga kasama, matangos ang ilong naming makatitingin sa inyo na yung pinangarap natin na mangyari sa 10 taon, lahat nangyari sa 3 taon ng buhay natin. Kaya pala. Posible pala. But then again, I would like to share that with our co-workers in the city government. Hindi po namin kaya yon ni Hani lang, ng mga konsyal at congressman nyo lang. Maraming salamat sa inyo at mga kapwa ko kawani na mga hindi rin nakatulog. Dahil hindi natutulog ang mayor nila. Kaya wala silang magawa kundi magising din hanggang madaling araw. Mapaglingkuran lang kayo't maitawid sa pandemyang ito. Sa Maynila, nabuhay ang negosyo. Ang negosyo, nahirapan ng pandemya, nairaos natin. We've lost some, but we gain more. In fact, a few meters from here, the underperforming asset of the city of Manila, may papasok humigit kumulang 50 billion pesos of development. Just imagine the jobs that can be created, business, and future taxes, or gains to sum it all for our city and for our people. That's how you run the government. That's how you project. That's how you aspire. When you do things, dapat mayroon pang mga iba pang kapakinabangan para sa atin. So sa inyong lahat, salamat sa pagkakataong binigay niyo sa akin. Hindi naging perpekto ang gobyerno ng Maynila. Maaaring marami rin akong pagkakadapa. But at the end of the day, we never, and I never ask what happened between point A and point B. What matters most is that there is A, the plan. B is the result. Because results matter. Yon ang mahalaga para sa bawat tao, para sa bawat mamamayan. So muli, tanggapin ninyo, 10 ng aking pamilya, ang aking nag-iisang may bahay. Naalala ko tuloy si Boss Danny. Sabi niya, ang aking nag-iisang may bahay si Inday. Sabi niya, kasi yung iba naka-apartment. Pero ito, nag-iisang may bahay ko. Ay, sinasama ko siya ngayon, mga nangyayari ngayon sa Maynila, kasi gusto ko ipakita sa kanya yung aking kakulangan sa kanila na oras at panahon
dahil ginugol ko ang oras ko at panahon ko sa inyo. Gusto ko makita niya na lahat ng pinagdamot sa kanya at sa aking mga anak ay siya namang pinakikinabangan ng bawat batang Maynila. Kaya ako, magbabayad na ng utang. But, you know, I do believe, whatever we have started, Hani can do it. And for the record, whatever we did, every single step, every details of it, Hani was there. She was part of it. Kaya, buti na lang, pinagpahinga nyo na ang mga trapo sa Maynila. Gusto pang ibalik yung kadugyutan? Wag na. Na. You deserve better things. You always deserve better things. Mag-demand kayo sa gobyerno. You should demand. Because yun ang pampagising sa mga halal ng bayang katulad namin kapag kayo'y nagde-demand. You have that right to demand. Huwag niyong kayong mahiya. But then again, papanatag ako na kayang tumakbo at marami pang may masisilungang pamilya na mga bahay na gagawin, mga bagong eskwelahan, mga taga 6th District, tatama na kayo. May binitawan na si Ate Hani. Noong kami nagbubukas ng mga bagong laboratory sa eskwelahan nung isang araw. P6 laboratory, chemistry laboratory, biology laboratory in our public education system. Kaya lahat yan, mga senior, huwag na kayong kabahan. Wala na yung umawat. Wala na yung gulo. Tuloy-tuloy lang yan kay Hani Lacuna at Yul Serbo. So, today, go around. This is the first, and I hope your last. Kasi, hindi ko masabi kung sino magkakasakit, di ba? But this is the first. I just want you to go around. Darating na mga equipment natin in the coming months. You'll see some equipment, you'll see some... You go around. Because it is your money. Pera nyo to. Pera to ng taxpayers. Pera nyo to. Binayad nyo tong buwis. You go around there. Yung dati, yan, likod. Nakita yung likod? Healing Park. Oh, Diyos ko talaga. Buruboy. Tatotoo lang. With all honesty. I'm so excited for you. I have no words to compare and say anymore, but I am grateful. Thank you sa inyo, mga batang Maynila. Maraming salamat sa pagkakataong binigay niyo sa akin. Pagpalain nawa kayo ng Poong May Kapal. Manilo! God first. Thank you. Isang masigabong palakpakan muli para sa ating minamahal na Alkalde, Mayor Francisco Isko Moreno Domagoso. Palakpakan naman po natin muli. Maraming salamat po mga kasama. Tayo na po ngayon ay tutungo na sa pagpuputol ng laso. Ating pong inaariyahan ang ating pong minamahal na Alkalde. Kasama po ang ating minamahal na Vice Alkalde. And of course, ang may bahay po ng ating Alkalde, Mrs. Daini Ditan Domagoso. So please join us. Ako at ikaw, parang magagarang gusali na natatanaw. Bawat misyon at mithiin, bahagi ng kasaysayan ng mundo sa Pilipinas. Hayag na sa ibang bayan, tuklasin ang kasaysayan. Sadyang nakakahalinga sa lugar na makulay. Welcome po sa Manila. Kayo magalak sa amin, hinanda sa pagdating sa... Batang Maynila, sabay-sabay po nating saksihan ang opisyal na pagbubukas ng bagong ospital ng Maynila. Sabay-sabay po tayo magbilang. In 5, 4, 3, 2, 1. Ganap na nga pong nabuksan ang bagong ospital ng Maynila.
tayo na po ay tutungo na sa paghahawi ng tabing sa Pananda. Ningning at sentro ng Pilipinas, sigaw sa mundo, taglay. Ngayon po mga kasama, kami po ay nagpapasalamat sa inyong pakikisa para po sa ating programa sa hapong ito. Here we go! Unite together, bringing hope to a country we call it Manila. Matayog ang pangarap, ako at ikaw, parang magagarang gusali na natatanaw. Bawat misyon at mithiin, bahagi ng kasaysayan ng bulbos at Ngayon po, kasama po natin ang ating po mga medical workers ng bagong ospital ng Manila. Palakpakan niyo naman po ang inyong mga sarili. Ngayon pa lamang po ay tinatawagan po natin ang mga konsehal na samahan po kami dito sa may tabi. Upang samahan po ang ating minamahal na alkalde at vice-alkalde po. Muli tinatawagan po natin ang mga konsehal ng lungsod ng Maynila upang samahan po si Mayor Isko and Vice Honey. Sentro ng Pilipinas, sigaw sa mundo, taglay nitong kagandahan. Ating tinatawagan ang mga konsehal ng lungsod ng Maynila na samahan po kami dito sa gitna. Muli po, tinatawagan po natin ang mga konsehal. Magbigay lamang po tayo ng daan para po sa ating mga konsehal upang samahan po si Mayor at si Vice. Ang iba pa po nating konsehal na nasa labas, maaari lamang po na magtungo po dito sa loob. Maraming salamat po. Mga kasama, sabay-sabay po nating saksihan ang paghahawi ng tabing sa Pananda ng bagong ospital ng Maynila. In 5, 4, 3, 2, 1. Pagmasdan ang lungsod, may malasakit. Mga kasama, the new Hospital ng Maynila Medical Center building. The construction of this 10-story modern tertiary hospital with 309-bed capacity is dedicated to meet the continuous health challenges of the contemporary Batang Maynila. It is equipped with essential services from treatment to patient care, machines of top-notch technology with state-of-the-art facilities such as amenities devoted to provide superior health services to the Filipinos. In general, this will be manned by competent medical personnel where services will continue to be given to the people for free and be a center of excellence for local government in healthcare provision. Inaugurated this 24th day of June 2022, signed by Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso and Vice Mayor Dr. Maria Sheila Hani Lacuna Pangan. Muli, isang masigabong palakpakan po para sa bagong ospital ng Maynila. Talaga namang mapalad ng mga Manileño. Tayo po ay nabiyayaan ng napakasipag na alkalde at vice-alkalde mula po sa mga disenteng ospital, disenteng pabahay. Eto na nga ho, finally, bukas na ang bagong ospital ng Maynila. May malasakit at patungo sa pagkulay o Manila. Ningning at sentro ng Pilipinas, sigaw sa mundo, taglay nitong kagandahan. Maraming salamat po at congratulations po sa ating po mga medical workers and doctors ng bagong ospital ng Maynila. Bringing hope to a country we call it Manila. Matayog ang pangarap, ako at ikaw, parang magagarang gusali na natatanaw. Bawat misyon at mithiin, bahagi ng kasaysayan ng bulbos at Pilipinas. Hayag na sa ibang bayan, tuklasin ang kasaysayan, sadyang nakakahalina sa lugar na makulay. Welcome po sa Manila. Tuloy po kayo magalak sa aming hinanda, sa pagdating sa lubungin ang ganda ng Manila. Oh Manila, may malasakit at patungo sa pagkulay. oh Manila. Halina't bisitahin natin ang Manila, damang kapanatagan at pagmamahalan. Ito ay bahagi ng aming tanging yaman,
sa lugar na sagana sa kultura at kasaysayan. Tuloy po kayo magalak sa aming hinanda sa pagdating sa lubungin ng ganda ng Manila. Manila, pagmasdan ang lungsod, may malasakit at patungo sa pagpunla. O Manila, ningning at sentro ng Pilipinas, sigaw sa mundo, taglay nitong kagandahan. Welcome po kayo sa Capital of the Manila. Philippines. Here we go. Unite together, bringing hope to a country we call it Manila. Matayog ang pangarap, ako at ikaw, parang magagarang gusali na natatanaw. Bawat misyon at mithiin, bahagi ng kasaysayan ng bagmo sa Pilipinas. Hayag na sa ibang bayan, tuklasin ang kasaysayan, sadyang nakakahalina sa lugar na makulay. Welcome po sa Manila. Tuloy po kayo magalak sa aming hinanda sa pagdating sa lubungin ng ganda ng Manila. Oh Manila, May malasakit at patungo sa pagpunlan. oh Manila, ningning at sentro ng Pilipinas, sigaw sa mundo, taglay nitong kagandahan. Manila, may malasakit at patungo sa pagpunlan. Manila, ningning at sentro ng Pilipinas, sigaw sa mundo, taglay nitong kagandahan. Welcome po kayo sa Manila. Welcome to Manila. Dito sa aming tahanan, bukas puso sa lahat sa inyo.